nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao na lalayo sa Kanya'y nawawagali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po, araw po ng Biyernes. Thank God, it's Friday once again. Muli po naririto ang inyong programang Sa Diyos Walang Imposible. Ang programang sa atin po ay naghahatid ng mabuting balita at patuloy na paglakas at pagtibay ng ating mga pananampalataya. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, halina po kayo. Muli po ninyong samahan ng lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Dalena, sa loob po ng isang oras ng pagpapahayag at paghahatid sa inyo ng kanyang mga salita. Sama-sama nating paglingkuran, sama-sama po natin pagnilay-nilayan ang kanyang mga salita at umasa po tayo na ngayong umagang ito ay mayroong himalang mangyayari sa ating mga buhay. At huwag pong kalilimutan mga kapatid na ating pong ibahagi ang gawaing ito sa lahat ng inyong mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kamanggagawa, kalugar at sino mang tao na nagnanais na makaranas ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Praise God! Ito ang layunin ng Diyos kung bakit tayo niya dinala sa mundong ito, kung papaanong tayo ay tinubos mula sa ating mga kasalanan, ay upang gamitin ng Diyos para po sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ating sama-samang isulong ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pagbabahagi ng ating pong gawain. Praise God! Kung ating pong tunay nga po na mayroon po tayong pagmamahal
at pag-ibig sa ating mga kapwa, mga kapatid, gaya po ng sinasabi po ng banal na kasulatan na atin pong ibigin ang ating kapwa na gaya ng pag-ibig sa ating mga sarili. Kaya naman, inuutosan tayo ng Diyos na atin pong bahagian sila ng salita ng Diyos at kayo po'y makapagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng inyo pong pag-share po ng ating gawain. Napakadali lang po ito mga kapatid, wala po kayong ibang gagawin, hindi nyo kailangan pang mag-aral o hindi nyo na kailangan pang magsaliksik na kundi pindutin nyo lang po yung share button ng ating programa at yan po ay maipapahatid na natin at maipapakalat at maisusulong na po natin ang karya ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin ng gawain ito. Amen? Praise God! Glory to God! Glory, glory to God! Ay umay kabiguan, sakit o mga karamdaman. Weekend po tayo ngayon, araw ng Biyernes mga kapatid. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po muna ay dadako po sa ating pong pambungad na panalangin. Anyayahan natin muli na tayo po ay samahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na siya atin po ay magbibigay ng kaunawaan, praise God, ng karunungan upang sa gayon ay atin pong lubos na maunawaan ng higit ang kanyang mga kapahayagan sa atin sa umagang ito. Tayo po'y saglit na bumitaw sa lahat ng ating mga pinagkakabalahang ginagawa sa mga oras na ito. Ating isentro ang ating isip at ang ating puso sa kanyang sa kanyang banal na presensya. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat sa araw na ito ay nabiyayaan po kami ng isang panibagong umaga, isang panibagong araw na muli naming gugugulin sa aming buhay. At sa gayon Panginoon Diyos, upang maging matagumpay ang aming paggugol ng aming araw, ay dalangin po namin na kami po'y samahan po ninyo, lalong-lalo na Panginoon sa pag-aaral po namin at pagninilay-nilay ng iyong banal na salita. Ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna at maghari sa aming kalagitnaan, turuan at gabayan kami sa katotohanan ng iyong mga salita. At iyo pong ipahintulot Panginoon na aming maranasan ang kapangyarihan nito sa aming buhay upang kami lumago munlad sa aming mga buhay pananampalataya. Panginoon, gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin sa pagpapalaganap at pagsulong ng iyong kaharian sa pamamagitan po ng pagbabahagi namin ng gawaing ito sa lahat ng aming mga kakilala at sa lahat ng aming mga kaibigan, kapamilya o God, upang sa gayon sila man po ay makaranas ng iyong kabutihan at ng iyong kagandahang loob. Panginoon, ako na iyong lingkod ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Lumalapit po kami minsan pa na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa't ginawang kasalanan upang maging katanggap-tanggap ang aming pong paglilingkod sa araw na ito. Salamat po Diyos, maingat po namin ibinibigay sa iyo ang mga papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen, Amen, and Amen. Naghihintay, walang imposible. Praise the Lord, glory to God, hallelujah, purihin ang Diyos. Bati muna tayo sa ating mga kapatid. Atin muna i-acknowledge ang presensya ng ating mga kapatid na kasama na natin ngayon sa ating pong live streaming program mula po sa Sydney, Australia. Good morning po Pastor sa inyong lahat. Ang pagbati sa atin ni Sister Lebby Rafaela. Praise God. Malapit nang umuwi itong ating kapatid na ito. Praise God. Hallelujah. Good morning Sister Lebby at kay Chris at kay Sherlyn. At gayon din binabati ko ng isang mabigat mapagpalang umagang aking kapatid mula po naman sa siyudad ng Makati, Shirley Dalena. Good morning, Tol.
At gayon din sa ating mga kapatid mula po naman sa Alberta, Canada. Binabati natin ang isang mabiyak at mapagpalang gabi ang ating kapatid, Sister Memia and Brother Max Tapulaw, kina Donna, Diana, JR, Maxine at Mia. Ano po sa Ligas, Bacoor, Cavite, Sadiq Lloyd, Nebre, Sabalker, Alhamdulillah sa Malaikum, Dalagon ng Diyos sa kanunay. Good morning kapatid, kay Lloyda, kay LA, kay Adrian, kay Judith, ganun din, kay Liza at EJ. Naisip ng tapusin ang buhay na Mabiyaya at mapagpalang umaga kay Sister Ningning Moreno Ragasa at kay Brother Francis Ragasa. Praise God. At gayon din kay Manager Prisian at kay Gohan, kay Luisa Gretz at Peya. Binabati rin natin ng isang mabiyat mapagpalang umaga, Nanay Letty Ignacio. Good morning, Nanay. Anong breakfast mo, Nanay, ngayon? At kay Sister Lorna Gonzalez, gayon din kay Brother Fred. Wala pang biyahe ngayon, Brother Fred. At kay Sister Lori, at ganon din kay Angel Jello, at kay Sophie Yamber. Blessed Friday morning, Pastor and everyone. Mula po naman yan sa Toronto, Canada. Galing kay Sister Rosemary de la Cruz. Good evening, Sister Rose. Kay Brother Gilbert, kay Daryl at Casey. Gayon din kay isa mong babeng sister na Sister Marilu and Brother Israel Quinto. Good evening sa inyong mag-asawa at gayon din sa inyong anak na si Chelsea Quinto. Good morning sa iyo kapatid, Dan Herbertas, at sa iyong pamilya kay Shini. Praise God, alali sa asawa at sa iba pang mga anak mo Ganun din, binabati natin mula po naman sa Ligaus, Bacoor, Cavite. Good morning po, Pastor Manit, everyone. A blessed happy Friday to all. GTGIF, hallelujah, praise the Lord. Galing yan kay Sister Emmy Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, Sister Emmy, kina Jonah, Ivy at Reds, at sa aking Kabit Village, Sister Frances Pinsan. Good morning sa iyo kapatid, kay Lobuching, kay Bernice, at kay Prisian. MC Bechay, good morning sa iyo at sa iyong buong pamilya. Praise God, happy viewing kapatid. Binabati rin natin isang mabiyat mapagpalang umaga mula sa Molino, Bacoor, Cavite. Good morning sa iyo, Sister Zenny and Brother Ray Iliascas Jr. Good morning sa iyo kapatid. At kina Janet, Shiny at Sharon, malakas po ba ang aking volume? Nakatodo na ang aking microphone kapatid na sa Dick Lloyd Nebres. Ay biko at kape ang almusal ni Nanay Letty. Napakasarap, biko at kape. Ako kanina ang aking breakfast is pansit canton at pandesal at mainit na kape. At shoutout tayo kay Ma'am Guadalupe Labis na kahapon ay siguro nag-usap kami mga isang oras at mahigit na pag-uusap kahagabi. Praise God. Good morning, Nanay! Ma'am Guadalupe Labis ng Dasmariñas, Cavite. Ay, malakas daw sa Dick Lloyd. Sabi ni Sister Zenny, malakas daw ang aking volume. Okay, ngayong umaga, pag-usapan natin mga kapatid ay mga paraan kung paano natin maiiwasan ang panghihina ng ating loob, yung pong ating pong pagkabalisa, yung pong ating mga takot at alalahanin. Ano po ang nararapat nating gawin upang ito ay hindi hindi ito ang maghari sa ating buhay. Alam po naman natin na sa mga panahong ito
Marami pong dahilan para tayo ma-stress, para tayo ma-depress. Yun na nga lang sunod-sunod na ngayong pagtaas ng mga bilihin. No po, lalo na yung gasolina na kung saan ay walang humpay ang pagtaas. Alam naman po ninyo, kapag tumaas ang gasolina, meron domino effect yan, no? Sa ating pong kabuhayan. Praise God. Sunod-sunod na naman magtataasan ng lahat. Abay, isipin naman ninyo, ang 1 kilo ng bigas ngayon. Ano po? Ang pinakamurang kilo ng bigas yata ay 55. Praise God. Yung pinakamagandang klase ay 60. Abay, sino ba naman ang hindi panghihinaan ng loob? Sino ba naman ang hindi may stress, lalo na kung ang kasama mo sa iyong tahanan ay malalakas sa kanin? Praise God. Hindi po ba mga kapatid? So marami pong kadahilanan kung papaano ang isang tao ay maaaring masiraan ng loob, maaaring panghinaan ng loob, magkaroon ng takot alalahanin. Praise God. Alam nyo mga kapatid, no, ngayong umagang ito ang ating pong pag-uusapan mga kapatid. Ano po? Praise God. At ang ating pong teksto na babasahin ay nasa aklat po ng Kawikaan. Ano po? Kawikaan 12:25. Praise God. Ang sabi po rito sa Kawikaan 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ayan na. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglaan. Praise God. So dito po'y direktang binanggit ng Diyos ang panghihina ng loob o yung depresyon o yung pong pagkatakot at pagkamaalalahanin. Dito ang pagkabalisa sa puso ng tao, ito daw po ay nagdudulot ng depresyon. Yan ay dito ay makikita po natin kung paano tayo ay magsisimula dito po sa maikling salita na ito sa pamamagitan po ng karunungan ni Solomon ay nagbibigay ng parehong diagnosis at reseta na makatutulong sa mga tao na lumago, umunlad sa kabila ng ating pong mga pagpanghihina ng ating loob. Ang pusong puno ng pagkabalisa, sinasabi po ng banal na kasulatan, ay maaring magdulot sa atin ng isang kasalanan. Opo, bakit po? Kasi ang pagkabalisa ay nangangahulugan ng iyong pag-aalilangan sa kapangyarihan ng Diyos, kakulangan ng pagtitiwala, kawalan ng pananampalataya. So sa bakatid, kapag ito po ay nagkaroon po ng puwang sa ating puso, tayo po ay nagkaroon ng takot, ng alalahanin, ng lahat ng ating pong mga tinatawag na pagpanghihina ng loob, iisa lang po ang ibig ipakahulugan yan. Wala po tayong tiwala, wala po tayong pananampalataya, at pinagdududahan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Praise God. At para maayos ito mga kapatid, upang ating mailagay ng tama ang ating saloobin, praise God, hallelujah, tignan po natin yung tip, no po? Nagbigay ng tip. Alam nyo ba yung tip? No? Praise God. Yung tip na yun ay ginagamit sa mga restaurant, di ba? Pagka tayo kakain doon, magbabayad tayo, nag-iiwan tayo ng tip. So dito po sa banal na kasulatan, ay nagbigay po ng tip si Pablo kung papaanong aayusin ang ating saloobin, ang ating puso, ang ating pong isipan. Ayan po ay ating mababasa sa aklat po ng Pilipos. Ang sabi po rito sa aklat ng Pilipos 4:8, praise God. Malinaw po ang pagpapahayag dito sa atin ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So yan po
ang kanyang tip na iniwan sa atin ngayong umagang ito. At ito po ang ating pong pag-aaralan mga kapatid, na kung papaano natin maaayos ang ating saloobin pagpatungkol sa mga panghihina ng ating kalooban. Praise God. Good morning po. Good morning kay si Teacher April Magsakay ng Jesus Our Wisdom Christian School. Ma'am April, kailan ang opening? Nag-opening na ba kayo sa inyong klase? Praise God. Good morning kay Ma'am Rose at kay Ma'am Eden at kila Ma'am Tess at Ma'am Norma. Praise God. At ganoon din kay Architect Leo Rosas at kay Brother Bob Yuson na din dito ng San Pedro Laguna, kay Sister Nene Lourdes Rosas. Praise God. At isang mabiyay at mapagpalang umaga rin kay kapatid na Rose Villanueva ng Sapote, Kabila. Praise God. Sama nyo sa panalangin ng aking tuhod, arthritis na masakit. Hirap ako lumakad. Hallelujah. August 22, Martes, papunta po ako ng Cebu. Alright, sige po, sasama po natin sa panalangin yung inyong arthritis na yan. Arthritis, arthritis. Hallelujah. Praise God. So, handa na po natin ang ating mga sarili. Praise God. Can you please share our program? Lilima pa lang yung nag-share ng ating programa, mga kapatid. Out of 22 na viewers ngayon, lilima pa lang yung nagbabahagi ng ating pong gawain ngayong oras na ito. So, unang-una mga kapatid, upang ayusin ang ating saloobin, kailangan po natin, sinasabi po rito mga kapatid, yung una ay kung ano ang totoo. Ayusin mo ang iyong saloobin, ang iyong puso, ang iyong damdamin sa kung ano ang totoo. Praise God. Mga kapatid, sa pag-iwas natin sa panghihina ng loob, sa tinatawag na mga stress at mga depresyon sa ating buhay, ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagkondisyon ng ating isip upang tumutok lamang sa katotohanan. At ito'y taliwas sa nakaaliw na kasinungalingan, mga kapatid. Praise God. Sa buong araw, ipinapakita sa atin ang libo-libong tala o data na naghihintay sa pagproseso sa pamamagitan ng ating mga utak. Ang mga ito'y nagmumula sa halos lahat ng makikita, lahat ng naririnig natin sa ating paligid, mula sa paggising hanggang sa oras na handa na tayong matulog sa gabi, patuloy na't dumarating yung mga data at hindi sila tumitigil. So kailangan ng karunungan ng Diyos upang piliin lamang ang mga mahalaga at kapaki-pakinabang para sa atin. Maiwan ng mag-isa ng walang gumagabay sa atin, tayo ay babahain ng mga hindi kinakailangang bagay na malito lamang sa atin at magdulot sa atin ng pagkabalisa sa ating kalooban. Praise God. Hallelujah. So kinakailangan para maiwasan ito, ang ganitong sitwasyon, inuutusan tayo ng Diyos na tumutok lamang sa mga mahahalaga. Alright? Mahahalaga. At una sa talatang ito ay ang katotohanan. Iniiwasan natin ang panghihina ng loob at nagiging matatag tayo sa pamamagitan ng pagtanggap lamang sa mga totoo at kusang tinatanggihan ang lahat ng kasinungalingan na nagtatangkang pumasok sa ating mga isipan. Praise God. At ano po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sabi nga ng Efeso 4:21, no? Mababasa po natin dito sa Efeso 4:21. Praise God. Hallelujah. Na sinasabi rito, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Praise God. So sa makatwid, ang katotohanan ay na kay Kristo. Kaya naman ang anumang bagay na hindi ayon o hindi sang-ayon sa mga turo ni Kristo ay kailangan nating itakwil. Kailangan po nating ito isa-isang tabi at kailangan natin itong iwanan. Praise the Lord. No po? Alam nyo si Pablo
ang may lahat ng dahilan upang makaramdam ng panlulumo habang isinusulat niya ang sulat na ito mula sa Roma. Bakit po? Kasi po, habang isinusulat niya ito, siya po ay nasa ilalim ng tinatawag na pag-aresto. Naka-house arrest po siya. Walang amenities upang tamasahin ang kakaunting pagkain at maaari siyang hatulan ng kamatayan anumang oras. Siya ay mula sa pananaw ng isang tagalabas sa isang lubhang kalunos-lunos na sitwasyon. Praise the Lord. Pero tignan ninyo mga kapatid, tignan ninyo si Pablo. Kalmado siya, cool, at composed, at hinihikayat pa rin ng iba na magalak at manindigang matatag sa Panginoon. Ano ang kanyang sikreto dito? Kapatid? Praise God. Sinabi niya sa atin, hayaan ang iyong isip na manatili sa mga bagay na totoo. Yung po mga kapatid. Praise the Lord. Ano ba yung mga katotohanan ito? Sabi nga, ito yung mga katotohanan na kay Kristo, na ang totoo, siya ang daan, siya ang buhay, siya lamang ang katotohanan, di ba? Jesus is the way, the truth. So doon dapat ilagay ang ating puso upang hindi tayo panghinaan ng ating kalooban, hindi tayo magkaroon ng stress, no? Dapat ang isip natin, sinasabi dito, ay nakatuon. Ayusin mo ang iyong saloobin tungkol sa katotohanan, whatever is true. And that true is only the Lord our God, Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Kapatid, ano ang totoo? Ang totoo, ikaw ay anak ng Diyos. Ang totoo, ikaw ay pinagaling na ng Diyos. Ang totoo, ikaw ay sinasabi po ng banal na kasulatan, no? Praise God, na ang katotohanan ay ang kanyang salita ay ating pong mararanasan sa ating buhay sapagkat ang kanyang salita ay may taglay na kapangyarihan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yun ay mga kasinungalingan na inilalagay ng diablo sa ating isipan. Tandaan mo kapatid, ang katotohanan, buhay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah! So yan ang unang hakbang kapatid, para maayos natin ang ating pong puso, ang ating isipan. Sabi rito, ayusin mo ang iyong saloobin sa katotohanan. Hallelujah. Na ang katotohanan kapatid, lahat ng pinag-aalala mo, lahat ng mga kabalisahan mo ay alam ng ating Panginoon at alam niya ang lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Alam niya ang sitwasyon mo, alam niya ang kinalalagyan mo. Huwag mong paniwalaan ng isang kasinungaling sinasabi ng marami sa atin na ikaw ay wala ng pag-asa, hindi ka nagagaling, ikaw ay wala ng pag-unlad at pag-asenso. Praise God, lahat ng yan ay kasinungalingan, kapatid. Hallelujah. Anong sabi? Hayaan ang iyong isip na manatili sa mga bagay na totoo. Amen po ba? Ayan, sabi po ni Sister Maricel de Solok sa Gadraka, welcome back again, Sister Maricel, the truth will set you free. John chapter 8 verse 32. Not only the truth, not the truth itself, but knowing of the truth. Bakit po kasi sinabi ron, ye shall know the truth. So, knowing of the truth. Hallelujah. So, dapat kapatid, nandoon ang ating pag-iisip. Ganyan ang espiritual na matatag na tao. Ganyan ang ating halimbawang dapat sundin, kapatid. Praise God. Hallelujah. Ikalawa, kapatid, ayusin ang iyong saloobin sa kung ano ang marangal. Ano ang marangal o karangalan? Yung pong salitang marangal dito ay nagmula sa isang termino na kapareho ng pagsamba. Ibig sabihin, sa pangkalahatang kahulugan, nangangahulugang ito ng mataas na pagpapahalaga sa isang tao o isang bagay. Inilapat sa praktikal na pamumuhay
Nangangahulugang ito na anuman ang palagi nating ginagawa sa ating isipan, anuman ang ating pinag-iisipan o iniisip, dapat nasa ganoong antas ng konsepto. Ngayon, kapatid, muli kang bibigyan ng maraming posibleng problema at alalahanin na mag-aagawan para sa iyong atensyon. Tandaan na hindi lahat ng mga ito'y katumbas ng halaga. Kakailanganin mo ang karunungan ng Diyos upang makilala at magpasya kung alin ang iyong bibigyan ng pansin at kung alin ang hindi papansinin. Hindi mo maaring payagan ang iyong sarili na makuha ang lahat ng ito. Kaya dapat maging matalino tayo. Praise God. Hallelujah. Panatilihin ang ating pagtuon lamang sa mga nasa kategorya ng pagiging maharlika. Siguraduhin na kung ano ang iyong isinasaalang-alang upang pagnilayan at makatulong sa pagpapalaki ng iyong espiritual na antas at magdudulot sa iyo na mapanatili ang espiritual na katatagan. Pagnilayan lamang ang mga bagay na karapat-dapat sambahin at igalang. Kapatid, tandaan mo, ha? Praise God. At sinasabi dito mga kapatid na kailangan po natin na ang Diyos ay parangalan sa kagandahang nilikha niya at pasalamatan siya para sa iyong mga pagpapala at kusang tanggihan ang paniniwala na magdudulot lamang sa iyo ng pagkabalisa at panlulumo, kapatid. Habang ikaw ay nagpapahayag, ilabas lamang ang makadiyos na kaisipan at gamitin ang mga ito upang pasiglahin ang mga nasa paligid mo at pigilin ang tuksong ikaw ay manangis, malungkot. Praise God. Wala itong magagawa maliban sa ito ay kumbaga magbigay lamang sa atin ng tinatawag na pagdududa, no? Yung pagkainis. Praise God. So, sabi nga, no, ng aklat ng mga awit 19:14, naway ang mga salita ng aking bibig at ang pagmumuni-muni ng aking puso'y maging kalugod-lugod sa iyo, o Panginoon, aking bato at aking manunubos. Praise the Lord. So, malinaw na sinasabi rito, kapatid, na ayusin ang iyong saloobin. Ayusin ang iyong puso sa kung ano ang marangal. Hallelujah. Good morning po kay Rosalyn Morales Ayin. Good morning sa iyo, kapatid. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So kailangan po natin ito, mga kapatid, na sa ating puso, sa ating isipan, kung ano lamang yung mayroong mga kung ano lamang yung karapat-dapat ng marangal. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano lamang yung bagay na magbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Isaalang-alang at pagnilay-nilayan natin yung mga bagay na makapagpapaunlad ng ating buhay pananampalataya, ng ating pong paglagong espiritual. Ito yung mga mararangal na gawain na dapat po nating ilagay sa atin na maging kumbaga ay magiging isang susi upang mapawi ang ating pong mga kagulumihanan, ang lahat ng ating mga takot at alalahanin at pagkabalisa. Praise God. Huwag nating isentro yung ating saloobin, yung ating puso sa mga magdudulot sa atin ng panlulumo, panghihina, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ikatlo na sinasabi po ng Pilipos 4:8 ay yung ayusin natin ang ating saloobin sa kung ano ang tama, kapatid. Ano ang tama? Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nalulumo dahil ang ating isipan ay kalat na kalat sa mga kaisipang hindi naaayon sa Diyos. Lumalabas at lumilitaw ang pagkalito kapag ang isang mahalagang desisyon ay malapit na nating gawin at isang hanay ng mga kaisipan na sumasalungat sa isa't isa'y nagsisimulang sumakop sa ating mga isip na lumilika ng tinatawag na para bagang nagkakaroon ng virtual na traffic jam na may mga busin at sirena na umaalingaw dito at doon na nagre-resulta sa matinding sakit ng ulo. Praise God. Diba? Pagkabigo at sa huli mga sugat sa ating relasyon. Dito, mga kapatid, yung salitang whatever is right, no?
whatever is right, o kung ano man yung tama sa talatang ito ay mas malalim kaysa paggawa lamang ng tama sa moral. Ito ay mula sa salitang matuwid, no? Whatever is right or whatever is noble. Praise God. Purihin ang Diyos na isa sa mga pangunahing katangian ng Diyos. Sinasabi nito, kapatid, no? Okay, tignan po natin, ha? Malinaw po dito, fix your thoughts on what is right. Hallelujah. Ang salitang right sa salitang ito ay mas malalim po kaysa gawing itong ituwid ito. Morally correct, no? Ito'y nagmumula sa salitang righteous na isa sa mga pangunahing katangian ng ating Panginoong Diyos, the one who is absolutely right and just. Kaya upang ito, kapatid, ay ating pong maiwasan, no po? Praise God. Sinasabi po sa atin dito na kaya para maiwasan natin yung tinatawag na panghihina ng ating kalooban at yung pagkabalisa ay sa pamamagitan ng sinasadyang pagpili ng matuwid na kaisipan. Mga bagay na ganap na naaayon sa walang hanggan, hindi nagbabago at banal na pamantay ng isang banal na Diyos na inihahayag sa banal na kasulatan. Ibig pong ipahiwatig sa atin, mga kapatid, hallelujah, na gumawa tayo ng maingat na inventaryo na kung ano ang nangyayari sa ating isipan ngayon at itugma ito sa karakter at katangian ng Diyos. Linisin ang ating isipan sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng bagay na hindi katumbas ng kanyang banal na pamantayan. At tumuon lamang tayo sa mga bagay na nasa loob ng balangkas ng kanyang banal na kalooban. Sa ganitong paraan, kapatid, marerelax tayo. Ang ating isip, makabubuo tayo ng mas mahusay na solusyon. Praise God. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, gusto ng ating Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng maaliwalas na saloobin, no? Maalis tayo doon sa ating pong kinalalagyan na kung saan tayo ay pinanghihinaan ng kalooban. Nai-stress ka, nagugulumihanan ka, natatakot ka. Ang sabi rito, kapatid, sinasabi po rito, fix your mind on what is right. Hallelujah. Yan po, kapatid. Purihin ang Diyos. Glory to God. Linisin mo, kapatid. Magkaroon ka ng alisin mo ang lahat ng mga nasa isipan mo na maaring kung baga ay maaring magbigay sa iyo ng panghihina ng kalooban. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan po nga muna natin si Lord. Glory to God. Lapitan, tulong na inaasahay, dilim na takbuhan. Ako'y magdusa, puwerma sa buhay, ako ay bigo. Alright, ikaapat, mga kapatid, sinasabi rito, ayusin mo ang iyong saloobin sa kung ano ang dalisay. Fix your thoughts on what is pure para maiwasan ang panghihina ng loob, maiwasan ang tinatawag na takot o kagulumihanan. Kailangan mo ng isang dalisay na isipan. Hallelujah. Kailangang
Bantayan po natin ng patuloy ang ating isip laban sa kasamaan, laban sa mga imahinasyon, laban sa mga ideya na maaring magparumi ng ating kaluluwa, tulad ng mga alalahanin, tulad ng mga takot, tulad ng mga tinatawag na galit o disappointment or frustration. Yan kapatid. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Kasi po mga kapatid, alam nyo ba na ang kadalisayan ng isip ay nagbubunga ng kalinawan sa pananaw? Hallelujah! Kaya para maiwasan mo itong panghihina ng iyong kalooban, kailangan mong patuloy na bantayan ng iyong isipan laban sa masasamang imahinasyon at ideya na nagpapadumi ng iyong kaluluwa. Hallelujah! Dahil ang pag-aalala sa mga bagay na ito ay walang iba kundi isang pag-aaksaya ng oras. Alam nyo ba yun mga kapatid? Sinasayang mo lang ang oras mo sa pag-iisip ng mga takot, sa pag-iisip ng mga pagdududa o yung mga bagay na masasabi natin na hindi namang karapat-dapat na malagay sa ating buhay. Huwag niyong lagyan ng basura ang inyong isipan, kapatid. Praise God. Kinukonsumo lang nito ang ating lakas. Alam mo nyo ba yun? Pinapahina kayo at madali kayong kapitan ng sakit at karamdaman kapag ka ang inyong isipan ay marumi. Hindi nyo ba naiisip yun mga kapatid? Yung pag-aalalang yan, sabi nga ng Panginoon, sino sa inyo makapagdadagdag na kahit isang kubiko lang, no, ng inyong buhay sa pamamagitan ng pag-iisip? Sa pamamagitan ng inyong pag-aalala. So mula sa mga talatang ito, hinihikayat tayo na ayusin lamang ang ating mga isip sa mga bagay na nauuri bilang dalisay. So yung diwa ng salitang ito ay nagmumula sa salitang banal. Isang katangian ng Diyos na nangangulugang hiwalay o hiwalay sa anumang anyo ng kasamaan. Dahil nga ang ating Diyos ay banal, kaya praise God, kaya niya hinihiling na anuman ang ihahandog natin sa Kanya dapat ding maging banal. Naalala niyo sinabi ron sa Roma 12:1, ako'y namamanig sa inyo, ako'y nakikiusap sa inyo, na ialay at ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay at banal na handog. Dalisay. Praise God, na dapat na hindi madungisan o walang anumang kontaminante o kung hindi ang mga bagay na ito ay maaring tanggihan ng Diyos. Yung bang sa iyong buhay ay mag-aalay at maghahandog ka ng papuri sa Diyos pero napipilitan ka, wag na. Di ba? Anumang bagay na hindi mo gagawin ng maluwag sa yung paglilingkod mo, yung pagsimba na napipilitan ka, hindi ka nagkukusa, lahat ng pag-aalay at handog na yan ay hindi dalisay sa harap ng Diyos. Gusto ng Diyos ang dalisay na kaisipan, kapatid. Gusto mong maging maaliwalas ang iyong isipan, gusto mong hindi ka panghinaan ng loob, hindi ka ma-stress, hindi ka ma-depress, hindi ka magkaroon ng tinatawag na mga takot at alalahanin, hindi ka panghinaan ng loob, kapatid, fix your thoughts on what is pure. Dalisay. Kung ikaw ay maghahandog sa Diyos ng iyong buhay, dalisay. Kung ikaw ay maghahandog ng papuri, pasasalamat sa Diyos, anuman ang iahandog mo, iaalay mo sa Kanya, dapat gawin mo ng may kadalisayan. Amen? Responsibilidad mong tiyakin na kung anuman ang iyong kinalilibangan sa iyong isipan sa anumang oras, dapat ito ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. So, ang resulta ng isang dalisay na pag-iisip ay ang kakayahang makita ng malinaw
at maunawaan ang anumang nangyayari sa iyong paligid. Na may wastong dahilan para sa anumang nangyayari sa partikular na panahon ng iyong buhay at na may ginagawa ang Diyos sa atin at sa pamamagitan natin, tinutulungan tayo sa ating espiritual na paglago upang tayo maging katulad ni Jesus sa lahat ng paraan. Hallelujah. Praise God. Anong sabi at kabilin-bilinan ni Pablo sa ikalawang Timoteo 2:22? Praise the Lord. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Anong sabi rito? Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ng mga taong may pusong dalisay at tumawag sa Panginoon. Alam niyo ba yung awiting pusong dalisay? Di ba? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong saloobin ay nakatutok lamang sa kung ano ang dalisay. Praise the Lord. Hallelujah. Ikalima, ayusin ang iyong saloobin sa kung ano ang kaibig-ibig. Fix your thought on what is lovely. Yan ang sabi ni Paul. Praise God. Ang ating pagninilay-nilay, ang ating pagbubulay-bulay sa magagandang kaisipan ay nagpapalaya sa atin mula sa isang malungkot na kalooban. Yung pong mga salungat tulad ng mga kaso ng dalawang babae ito na tinatalakay sa sulat na ito, praise God, ay lumitaw dahil sa pagkabigo na makita at maunawahan ng kagandahan ng layunin o pananaw ng ibang tao. Dahil nangyari ito dahil hindi natin nakondisyon ang ating isipan na tumutok sa mga bagay na nasa kategoryang kaibig-ibig. Sa halip na gawin ito, hinahanap natin ang masama at pangit na mga bagay mula sa iba at pinalalakas ang mga ito kung minsan pinalalaki natin ang sakit na dulot ng pagkakasala na ginawa laban sa atin. Sa kalaunan ay nagdudulot ito ng init ng ulo, nagiging sani ng negatibong reaksyon at habang tumatagal, yung galit natin sa ating loob, lalo tayong nanlulumo. Praise God. Pero yung mga taong espiritual ang mga taong espiritual na wala pa sa sa gulang ay bulag sa mga bagay na maganda. Ang kanilang mga butas, praise God, sinasabi po rito mga kapatid, no? Tignan po ninyo, no? Yung pong sabi rito yung pong mga taong tumitingin palagi sa mga pangit na bagay, sa masasamang bagay. Wala po silang appreciation sa mga pagpapala at biyaya na nakapaligid sa kanila. Praise God. No, hindi po nila ito nakikita kasi kadalasan marami sa ating mga tao ang nakikita lagi ay yung pangit na bagay. Yung masamang ginagawa. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sinasabi dito, stay focused on God's divine instruction and keep meditating on the loveliness of the things around you. Alisin, pawiin mo yung mga wrong impression tungkol sa ibang tao at magsimula tayong magbigay ng pagkilala. Tandaan ninyo at alalahanin ninyo, no matter how bad a person may seems to be you, makakakita ka pa rin ng mabuti para sa kanila. And that can only happen kung ang puso mo, kapatid, ay matuwid at tama sa Diyos. Praise the Lord. Madalas kasi ang nakikita natin sa tao, yung kanilang kahinaan, yung kanilang mga mali. Wala na tayong nakita kundi yung kamalian nila. Alam nyo, kapag ang inyong relationship o yung vertical relationship sa inyo ay tama, magiging tama rin yung horizontal relationship mo. Susunod yon. So,
Stop blaming game. Stop the blame game, no? Wag intuan na natin yung mga turuan na yan, yung mga sisihan na yan, no? Praise God. Hallelujah. Maging mature tayo, kapatid. Sinasabi rito, kasi kung minsan pinalalaki natin yung mga sakit na dulot ng mga pagkakasala na ginawa laban sa atin eh. At ano nangyayari? Kalaunan, nagdudulot ito ng init ng ulo, nagiging sanhi ng mga negatibong reaksyon. At pag lalong tumatagal yung galit natin sa ating kalooban, lalo tayong nanlulumo. Hallelujah! Praise God! Wala na tayo nakita kundi hanapin ang masasamang bagay at walang pagpapahalaga sa anumang pagpapalang maaring nakapaligid sa atin. Kapatid, ngayong umaga, manatiling nakatutok sa mga banal na tagubili ng Diyos at patuloy na pagnilayan ang kagandahan ng mga bagay na nasa paligid mo. Alisin mo yung mga maling impresyon na mayroon ka tungkol sa iba at simulan ang pagbibigay ng pagpapahalaga. Tandaan mo, kahit gaano kasama ang isang tao, palagi ka pa ring makakahanap ng isang bagay na mabuti sa kanya. At mangyayari't magaganap lamang yan kung ang iyong puso ay tama sa Diyos. Kapag tama ang iyong patayong relasyon, susundan ito ng pahalang na relasyon. Kaya itigil na yung larong paninisi. Huwag ituro ang iyong daliri sa iba bilang salarin ng iyong masamang kalooban, kapatid. Maging may sapat na gulang upang tanggapin ang responsibilidad para sa iyong sariling pag-uugali. Simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga bagay na kaibig-ibig at panatilihin ang iyong isip sa mga ito. Amen? Praise God. Hallelujah. Fix your thoughts on what is lovely. Doon mo ilalagay, no? Para hindi ka naman nangihina, para hindi ka na di-disappoint. Kapatid, hindi ka na di-discourage. Tandaan ninyo, kahit na anong sama ng isang tao, meron pa rin kabutihan yan. At yun ang dapat mong pagtuunan. Yung mabuti. Madali kasi tayong nakakakita ng kamalian ng isang tao eh. 'Di ba? Hallelujah. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, ikaw ba'y nagugulumihanan? Ikaw ba'y nangihina na? Depressed ka ba ngayon? Malinaw po ang sinasabi po rito sa ating pong teksto sa Filipos 4:8. Hallelujah. Mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, at kaibig-ibig. Doon mo lamang ilalagay, ipopokus ang iyong saloobin. Kung gusto mong makapamuhay ng maayos, kung ayaw mong ikaw ay panghinaan, masiraan ng loob, ma-depress, magkaroon ng anxiety, kapatid, sabi po rito sa talatang 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap na rin nakita sa akin sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama ngayong umagang ito sa ating pong pag-aaral. Palakpakan po natin si Lord. Alright, shout out sa ating kapatid na Sister Marlene Soribio ng TS Cruz Subdivision. Good morning sa iyo at kay Marlo Esteves. Good morning, Papa Marlo! At sa aking pa-apo na si Sam Skylar. Ba't nanonood ka? Wala kang pasok sa school? Di ka pumasok? Sounds, Sky? Praise God o recess? Hallelujah. Okay, yan po mga kapatid, ang mga tip na ibinigay sa atin ni Pablo
upang tayo ay, si Camille pala yun. Okay, shoutout sa iyo Camille. At kay Lorna Mejilera na Pandakan, at gayon din kay Queen B. Cortez, Sister Bernadette Cortez. Alright, salamat at welcome back uli sa ating pong gawain. Praise God. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. Mula po sa norte ito, ano ba yun? Saan ba kayo, Sister Bernadette? Sa Tuguegarao ba kayo? Oh, praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. So, dadako na po tayo mga kapatid sa ating pong mga prayer requests. Alright, good morning po kay Rosaline Morales Ayin. At gayon din kay Sister LD Biembiay. Oh, Isabela nga pala, Isabela po pala si Bernadette Cortez. Good morning at welcome back sa ating gawain. Alright, dako na po tayo sa ating pong mga prayer requests mga kapatid. Pwede na po ninyo ipadala yung mga kahilingan. Sa bawat piling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan. Alright, sama natin sa panalangin ang kahilingan po ni Sister Bernadette. Prayer request po, Pastor, from Isabela. Purihin ng Diyos, health and salvation to Cortez and Cantor family. Pagpalain po ng Panginoon lahat ng negosyo po namin para makapag-share din po ng blessing sa iba. Amen to that. Cortez Water Refilling Station na maging continuous po ang operation. Grocery store at babuyan po na ipinapatayo po namin. Ipapatayo po namin ay pagpalain ng Panginoon at He will provide po lahat ng kailangan. Makita po nila palagi si Lord sa buhay namin at gamitin ang aming buhay to bless others. Amen to that. Pagka magandang inyong layunin at para sa ikaluluwa natin ng Diyos, tiyak na pagpapalain yan ng ating Panginoong Diyos. Praise God, purihin ng Diyos, glory to God, okay? At gayon din, sama natin sa panalangin ang mga kapatid natin, katulad po ng aking kapwa lingkod, Pastor Frank Yato. Good. Praise God. At ganoon din po kay kapatid na Gilbert Bembalan, Susie Belita. Sama rin natin Totoy Valdez, Lito Topacio, Juan Carlo. Sama rin natin Michael Christian Erhaza, Apple and John Maganem family, Bong and Emmy Maganem family, Vince Magana and Manabat, Mami Lydia Enrique Magana, Carmelita Arza, Frances Pinsan and family, Ginger Robles and family. Praise God. Sama rin natin Maria Teresa Pinsan and family, Grace Pinsan and family, Agnes Canyazares and family, Lali Liwag and family, Marilyn Estonactoc Poster, Marilu and Israel Quinto and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chicky and Edison Zobre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Diana and Gerard Caligdan and family, Max and Memia Tapulaw and family, Salud Rodel, Kathleen and Kelsey Kahala. Ito po'y pawang mga taga-Canada. Praise God. At ganun din po sina Arnel, Angie Alpon, Lisa Domingo family, June Soribio, Marvin May Soribio, at ganun din po ang pamilya po ni Mariot Marlene Soribio, praise God. At Efremia Gerson Abia and family, Rowena Morgan Conor, Ret Merima, Remy Ropino, Rachel, Rogelio, Annabel Amanda, Ariana and Rodel Costales, Mary Joy and Kate Mendoza. Sama rin natin sa panalangin ang ating kapatid na sina Mary Grace Sumido Enriquez, Dalena and Bardo family, Gonzales family, Dan Sumido and family, Emmy Diaz and family, Architect Leon, Sister Nini Lourdes Rosas and family, Lloyd Neves and family, Ignacio family, at ganoon din po Levi and Ruel Rafael and family, Lilian Alvin Pangilinan and family, Lorna Gonzales and family, Fred and Lori Lopez and family, Lord Poro Reyes and family, Nanan sa Pangilan family, Romy and Rose Nasipit and family, Brother Luisito and Eloy Labis Miquiawas, Jennifer Labis Cato and family, Mami Chuchi Wilson at Endido and family, Ma'am Guadalupe Labis and family. Sama rin natin Sanggalang and Topacio family, Nanay Esther Pagtakan and family, Francis and Ning Ragasa and family, Nap and Alice Durano and family, Cecil and Elias Gloria and family, Elena Eric de los Santos and family, Lim and Sam Andre Primero, at ganoon din po Sister Ana Bulag and family, Senny and Ray Iliascas Jr. and family, Brother Babat and Dido and family, at ganoon din po Rudy and Liobi Palomares and family. Sama rin natin Shelo Martinez, Justin Canyasares, Rainier Mark Macob, Edward and Isabel Canyasares, at ganoon din Patricia Gedang, L.A. and Ethel Cabezas,
Mick Manansala, Albert Tolentino, and June Painsan. At yung pong mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid, Rosa's Kitchen, TPCL, LIC, OC Champson Diagnostic Clinic, NWorks Pest Control, MCB Coffee Shop, Grasha Burger, Replic Internet Services, Kayog GPS and Device Integrated Services, Crisket Enterprises, at ganun din po ang Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Services, Architect Leo, Bookkeeping Sir Lily Pangilinan, at ang car rental service ni Brother Fred and Brother Lloyd, house rental ni Nanay Letty, Lori Lisa, and Remy Mendoza, at pati yung pong business na yung pong pakikipag-usap ni Sister Lisa sa mga pamunuan ng mga mall para po sa kanyang negosyo. Ngayon din po, sama rin natin sa ating pong panalangin yung pong kapatid natin na sina Lorna May Herrera at Mirna Makutay Tabares. Praise God, sama rin natin sa panalangin. At ganyan din kay Sister Rose Villanueva at sa kanyang paglalakbay papuntang Cebu. Purihin ang Diyos. At Biyahe Family, purihin ang Panginoon. At yung pong gaganaping eleksyon ng ating pong barangay, maging maayos at maging maganda at maayos at mapayapa yung pong darating na eleksyon sa mga barangay. Alam niyo naman, pagdating sa mga lalong-lalo na dito sa Barangay Carmona, na maging maayos, maging mapayapa. Praise God, hallelujah. At purihin ang Diyos, maglagay ang Diyos ng mga karapat-dapat na mamumuno sa bawat barangay. At ganun din po ang Morales Ayin, Rosalyn Morales Ayin and family, sama rin natin, pati si MC Betchay and family, sama rin natin sa panalangin. At Chari Quijano, sama rin natin sa panalangin. At si Marlo Esteves, purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So tayo po'y manalangin, mga kapatid. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga kapahayagan ngayong umagang ito. Sa mga salitang nagbigay sa amin ng kalakasan, paglago, pag-unlad ng aming mga buhay, pananampalataya. Salamat, pinalaya mo po kami sa anumang mga alalahanin, sa anumang mga takot, pagkabalisa at panghihina ng loob. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na laging tumutugon at umaabot sa lahat ng aming mga panalangin. Hindi kami dapat maglumihanan, Panginoon. Ang dapat na laging nasa aming isipan ay kung ano ang mga bagay na totoo, kung ano ang mga bagay na marangal, dalisay, mga bagay na kaibig-ibig, Panginoon Diyos. Ito ang dapat na maghari sa aming mga puso. Salamat po sapagkat sa umagang ito, may katiyakan at may kasiguruhan kami na ang aming idudulog at ilalapit sa iyong banal na trono ay iyo pong kakatagpuin. Hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Sapagkat malinaw po naman sa iyong mga salita na kung kami tatawag, kung kami, Panginoon Diyos, ay lalapit at dudulog sa iyo ng may malinis na kalooban, natatalig kami sa lahat ng aming mga kasamaan, Panginoon, tahanapin namin ang iyong pabor, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa lahat ng aming pong mga karamdaman. Winika mo, Ama, na kung kami tatawag, ipakikita at ipararanas mo sa amin ang mga bagay na hindi pa namin nakikita. Tutugunin mo po kami. Sabi mo nga, Panginoon, kumatok kami at kami pagbubuksan. Humanap kami at kami makasusumpong. Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, pinangahawakan namin ang iyong mga pangakong ito. Nananalig kami at sumasampalataya na sa mga oras nito, Panginoon Diyos, ay iyong ipadadama ang kapangyarihan ng iyong salita sa bawat pangalan na aking binanggit, Panginoon Diyos. Sa kanila na mayroong dinaramdam, Panginoon, sa mga malalalang karamdaman katulad ng COVID-19, katulad ng cancer, may mga taong mayroong pong kidney problem,
merong problema sa puso, iba't ibang uri ng sakit sa puso, Panginoon Diyos. Mga na heart stroke, Panginoon, na paralyzed ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. Igawad mo po ang makalangit na himala sa kanilang mga katawan, Panginoon Diyos. Ibangon niyo po sila mula sa kanilang mga balik ng karamdaman, Panginoon, at inaangkin po namin ang kapangyarihan ng kagalingan, ang mahimalang kagalingan, Panginoon Diyos, sapagkat sa araw na ito, Ama, ang iyong salita, ang aming tinunghayan, ang aming pinagbulay-bulay, sapagkat tunay nga po na sinasabi mo na ang salita mo, O Diyos, ay laging may taglay na kapangyarihan. Kaya't inaangkin po namin, Panginoon, na ngayong umagang ito, ibinabangon mo po sila mula sa bali ng karamdaman. Pinagagaling sila mula sa sakit ng cancer, mula sa sakit sa puso, yung may mga problema sa isipan, merong mga takot, may mga alalahanin na de-depress, na stress, Panginoon. Right now, Lord, paghariin mo ang kapanatagan at kapayapaan ng kanilang mga puso. Salamat po ng marami, Panginoon, sa kagalingang iginawad mo sa kanila sa mga oras na ito. Pagpalain ninyo ang mga negosyo, Panginoon Diyos, ng iyong mga anak. Sila na nananalig at sumasampalataya na ang kanilang mga kabuhayang iyong ipinagkatiwala sa kanila na kanila pong pinagyayaman, Panginoon Diyos, ay makagagawa ito, Panginoon, ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Sa oras na ang kanilang mga kabuhayan ay umunlad at lumagot matanyag, Panginoon Diyos. Ito'y gagawin nila, Panginoon, na maibahagi ang pagpapalang tatanggapin nila, Panginoon Diyos. Makagagawa sila ng mga bagay na ikapupuri at ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Kahit sa mga oras na ito, sasawayin po namin, Panginoon, ang lahat ng sumpa ng kahirapan, Panginoon Diyos, at inaangkin po namin ang biyaya at pagpapala at paglago at pag-unlad ng kanilang kabuhayan, ng kanilang mga profesyon at ng kanilang mga pangangailangan pang-araw-araw sa pangalan ni Jesus. O God, we totally declare financial breakthrough, financial stability, Panginoon Diyos, financial blessing, O God. Salamat po ng marami, O Diyos, ngayong umaga. Pagpalain ninyo ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang mga anibersaryo, naway lumawig pa ang kanilang buhay na puno ng kalusugan at kalakasan. Patuloy mo silang ilayo sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Salamat po, O God. Lord, itinataas ko rin po sa iyo yung mga nalalapit na eleksyon na mangyayari sa aming bansa para po sa mga barangay chairman, Panginoon, ang kagawad, Panginoon Diyos. Maghari ka sa bawat barangay, Panginoon Diyos. Ikaw po ang maglagay ng mga karapat-dapat na mamumuno, Panginoon Diyos. At ikaw, Panginoon, ang siyang mahayag at maluluwalhati sa kanilang mga buhay. Ngayong umagang ito, Panginoon Diyos, nataas ko rin po sa iyo ang gaganapin bukas na outdoor activities ng mga kabataan. Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain ito ng aming mga kabataan. Ilayo sila sa kapahamakan at sa panganib, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang maghari sa kanilang gagawing activities, Panginoon Diyos. Lord, hayaan po ninyo, Ama, na ang mga kabataan ito patuloy po namin mahulma, Lord, at mailayo sila sa masamang impluwensya ng mundong ito. Bagkus, Panginoon, ay maturuan namin sila ng mga katuwiran at kabanalan sa kanilang mga buhay. Salamat po ng marami. Ngayong umagang ito, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa mga taong walang sawang tumutulong at sumusuporta sa iyong gawain. Ama, ikaw po ang magbalik ng mga biyaya at pagpapalang kanilang ibinabahagi para sa iyong gawain. Salamat po ng marami, Ama. Ngayong umagang ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God! Hallelujah! Glory, glory to God! Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Sa kasagutan at katugunan ng ating pong mga panalangin. Glory, glory to God! Okay mga kapatid, bukas po wala po tayong gawain bukas dahil po meron pong outdoor activities ng mga kabataan at ako po'y kasama po nila doon. Kaya po sa Martes na po tayo muli magkikita-kita mga kapatid ha. Purihin ang Diyos. So wala po tayong
pang Sabadong edisyon. Praise God. Sa Martes na po tayo magbabalik sapagkat ako'y kasama po ng mga kabataan doon po sa kanilang gagawing outdoor activities. Dito po yung gagawin sa BF Homes Parañaque sa Tropical. Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga nanay na gustong sumama doon sa kanilang mga anak para naman magabayan at maingatan nila yung kanilang mga anak, pwede rin po kayong sumama. Ha? Basta't sagot nyo yung inyong entrance. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. O doon sa mga kumbaga gusto nilang samahan yung kanilang mga anak, pwede naman po kayong sumama po dito. Ha? Praise God. Hallelujah. Basta't sagot nyo lang yung entrance ninyo ron sa resort na yon, mga kapatid. Ha? Purihin ang Panginoon Diyos. So, purihin ang Panginoon at pansamantala po tayo muli magpapaalam. Salamat sa lahat doon sa mga kapatid na gustong magpadala ng kanilang kaloob at handog. Ariyan po ang ating GCash account. Praise God, purihin ang Diyos. Okay? So, sa panguna po ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko likod Pastor Tony Rodeo, ito pong yung nakapiling Pastor Manny A. Dalena na sa inyo po ay nagsasabing huwag tayong mag-aatubiling patuloy na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng awatabag sa panahong kailangan natin ito. Ha? Praise God, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Okay, noon sa next Saturday naman, yung atin po namang mga nanay magkakaroon po ng gawain sa may silang. Praise God, magkakaroon sila ng women's monthly devotion. Doon po sa mga nanay naman na gustong sumama dito, makipag-alam lang po kayo sa ating mga kananayan. Magpatala po kayo ng inyong pangalan sa darating po na linggo. Praise God. Next Saturday pa yun, Sister Neng, praise God, yung inyong women's devotion na gagawin sa may silang Cavite. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Apuan sa Dick Lloyd Nebres at gayon din, salamat din po kay Sister Rosalind Morales Zayin. God bless po sa inyong panonood. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong buong sambahayan. Praise God.